Rojas ko, tinayo ang Central Bank of the Philippines at inayos ang Pilipinas after ng World War II. Masyado siya nag-slave sa mga foreigners. Pero ang Lolo Quirino ko, inayos niya ang capital ng Pilipinas at dinevelop niya ang international relations. Lolo mo, muntik ma-impeach, laganap ang communism sa bansa at ito mala ang stable economy. Eh ang lolo ko, naging member ang Pilipinas ng Seattle and other international treaties with other countries. At ang lolo naman ko, champion Yan sa lolo ko eh. Lolo mo corrupt. Tapos yung gobyerno niya, may lack of funds. Eh, ang Lolo Garcia ko, anong ginawa nila? Pinutol niya yung international... Ano naman niya sa lolo mo? Prinitisan niya kasi yung gobyerno for limiting foreign policies. Sa lolo makapagal po, nag-establish siya ng foreign relations sa neighboring countries. Tapos, nag-establish pa siya ng agricultural. Dahil sa lolo niya, nag-devaluate ang Philippine peso. Dahil sa lolo Marcos ko, meron tayo ngayong LRT at dinevelop niya ang... Excuse me, no? Si Lolo Marcos mo? Dictator kaya yun? Eh, gahaman siya sa power, no? Buti pa ang Lola Aquino ko. Dahil sa kanya, bumalik ang Demokrasya, hindi nga matugunan ng lola mo yung mga natural na kalamidad sa ating bansa. Tignan mo, nagkaroon tuloy ng kudita sa gobyerno niya. Buti pa Lolo Ramos ko, nakagawa siya ng paraan para magkaroon ng peace agreement. Dahil sa kanya, nagkaroon ng Asian financial crisis. Buti ba yung lolo ko sa Estrada, napagawa niya ang Clean Air Act, tapos bumaba ang poverty rate. Yung lolo mo mahilig magweteng. Alam ba dahil sa kanya, nasira yung peace agreement? Eh guys, wait lang. Paano naman si Arroyo? Dahil kay Arroyo, meron na tayo ngayong SLEX at mga RORO. Sa kasamang palad, dumami ang OFW. Tapos, lumala pa ang graphing corruption. Eh si Aquino kaya? Kahit paunti-unti, tinatanggal niya naman yung graphing corruption. Kaso nga lang, nabuo ang term na noy-noying. Eh, sino sa tingin niyo ang pinakamagaling na pinuno? Pangulo?